problema niya ay, testing natin, may speaker, may input, relay. Yun, switch. Ayan. Sabi ng may-ari, gitna na. Ayun, nawala na tuloy ang tunog. Ayan. Yung kabilang channel, yan. Ito. So, ilipat natin sa kabila. So, pinaka-common na problema ng 502 mga boss. Potentiometer, lahat hindi gumagana din. Clean up, refresh para maging bago. So, ano pang inaantay natin? Nabubulol na naman ako. Palibasa, pilipit yung dila ko eh. Kalasin natin, tapos double check ang pyesa kung ano pa mga dapat palitan. Yung mga speaker terminal niya, pwede rin palitan, pwede rin hindi, pero sabi ko sa may-ari palitan na natin kasi medyo makalawang na rin. So kailangan itong kalasin tapos linisan natin, kaya lang mukhang umulan na naman oh. Umuulan sa labas mga boss. So kalas tayo, tapos baka bukas na ito malinisan kasi umulan na. Lipat natin dito, wala. Ganun talaga, sira talaga. Linis na natin tong board mga boss. Dito tayo mag-i-start sa input board. Ito yung input board ng Concert 502. Ano ba dito yung papalitan natin? So ang papalitan natin dito ay itong mga yan. Yung mga jumper lang na yan oh, kasi kalawang na. Kitang kita naman siguro no, hindi na natin kailangan i-explain pa kung bakit papalitan na yan oh. So yung mga resistor dyan, ang itim lang yan, pero good pa ang paa nyan, kaya hindi natin papalitan yan. Yun lang yung sa input board. So mga jumper. Yung iba palang board nasaan? Andun yung ibang board, nakabilad pa yan. So ito, tuyong-tuyo na, dito na tayo magsisimula. So palit lang ng jumper yan, tapos okay na yan. Lipat tayo dito sa pinaka tone control at saka microphone board. Balit kinalas ko na yung mga potentiometer, tapos yung switch. Madalas kasi masira tong sa microphone switch on off ng karaoke. So dito naman ay pagkatapos ng potentiometer, papalitan natin dito yung mga katulad yan. Jumper pa rin mga boss, lahatin na lang natin kasi kinakalawang na. Pero so far buti na lang yung mga resistor, hindi naman. Nangitim lang yan pero tanso pa rin yan. Kiss-kiss tayo ng isa para makita nila. Ayan oh. Makintab pa rin. Naanuhan lang, kumbaga nangitim lang. Yung jumper lang talaga katulad nito, kalawang talaga to, hindi lang to nangitim. Tika lang. Yung ano natin, camera natin ayaw makisama. Ayan. So, kung mapapansin nyo, jumper, kalawang talaga. Yung mga puno, ayan oh. Ayan. So ito parang tika lang, nahagip natin tong ano. May kalawang na yung paa, ayun. Double check na lang din natin mga boss. So isa-isahin ko na lang yung mga capacitor din kasi mukhang may kalawang na rin oh. So, double check natin yan. Tayo sa main board mga boss, isa lang yan sa issue dito. Ayan, at saka yung mga kalawang. Nung nalinis natin, lumabas yung pinaka problema niya. Hindi yan makita kasi maalikabok. Katulad nito, lapit natin. Yan, mapapansin nyo yung mga resistor na yan. Yan. Oh yun, nalagot na. Yan. Isa-isahin natin yan. Magsisimula tayo dito sa main board. Nung ano siya, nung tawag dito, nung maalikabok pa, hindi natin makita yung pinaka problema. Nang nalinis na natin, lumantad na yung mga kurokalawang. Katulad yan oh. Katulad yan. Ito. Malabo yata yung camera natin. Zoom natin.
Yan, katulad nito. So isa-isahin natin yan mga boss. So ayos na mga boss yung board, yung main board. Yung fuse kasi hinihinan ko na lang yan yung pinaka ano, para hindi mag-loose. Dito naman, ito yung napalitan natin dito. Tapos dito capacitor, ceramic at saka electrolytic dito din ganon. Tapos dito diode at saka yung nasunog na or pasunog na resistor. Ayan, asan na ba yun? So nasa ilalim na ata, natabunan na. Medyo iba na yung kulay dito ng resistor, pinalitan na natin. Okay mga boss, dapat may continuation yung video na yon. So 'di ba naputol? Siguro sabi, saan kadugtong nito? Ba't nawala? Actually mga boss, mayroong kadugtong yon. Naka-record. Kaya lang hindi ko na malayan na damay sa na-delete kong mga video na ano, kasi puno na yung phone memory, kailangan natin magbawas. Hindi ko napansin na napasama sa na permanently deleted na video, kaya naputol. Pero yung amplifier mga boss ay okay na rin, at habang ni-record natin yung video na to at ina-upload natin ay matagal na nakuha ng customer. So nangyari kasi dito sa ano, nag-imbak ako ng maraming video kasi hindi naman ako araw-araw nakakapag-edit. Kumbaga medyo busy, naglalagay lang tayo ng oras para mag-edit ng mga video. Yun nga lang, nang i-compile ko na, nawala na. Kaya dagdagan na lang natin ng konti. At sa mga nagpapa-shoutout pala mga boss, pag may free time tayo, kasi kahit nga mismo yung pag-upload natin ng mga vlog natin, hindi na tayo consistent, hindi na katulad ng mga early days natin sa vlogging na araw-araw may bagong upload tayo. At minsan parang hindi ko na rin iba-vlog kasi halos parang ano, yung mapapansin nyo sa mga regular viewers ko, parang pare-pareho na lang din. Kung ano yung binag ko dati, parehong brand, pareho din yung ano. Kaya nag-iisip ako kapag same scenario lang din siguro. Minsan din kasi requested ng customer na kailangan gawa ng vlog, kaya minsan ginagawan ko ng vlog para meron din tayo may content. Kaya lang minsan talaga parehos lang yung anong gagawin, anong resulta, parang ganon. Kaya pasensya na mga boss. So shoutout na lang sa lahat, sa mga gusto magpa-shoutout. Dati nagagawa din natin yan. After dito sa dulo ng video nakakagawa tayo ng mga shoutout. Kaya lang syempre yung compile ka ng mga pangalan, maglagay ka dyan sa ano, medyo mahaba din ng oras na ano. Dito lang sa pag-edit ay sa mga hindi nakakapag-vlog o hindi mga vlogger, malamang hindi nyo maintindihan. Mahaba po yung konsumo ng pag-i-edit, lalo na yung ano, kahit sabihin natin matagal ka na mag-vlog, kailangan mo pa rin maglaan ng oras para sa edit. At medyo nauubusan tayo ng oras dyan. Kaya yung pag-shoutout minsan ay dapat lagi natin ginagawa yun. Every video dapat may shoutout nga ako. So hindi katulad ng mga early days, pati subtitle ginilalagay ko mano-mano. Kasi minsan yung auto subtitle, minsan hindi naman accurate yung translation niya. Hindi ko alam. Basta may mga sinubukan din ako na ano. Pero meron naman dyan, hinayang ko kasi minsan halos 80% naman okay na. So yung shoutout lang talaga ang hindi natin nagagawa. Kaya pasensya na mga boss. So hanggang dito na lang yung video natin.